Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, para mapigilan si Thanos sa pagkolekta ng lahat ng Infinity Gems at sa posibilidad na sirain ang kalahati ng buhay sa buong mundo, kailangang magsanib puwersa ang mga superhero para talunin siya bago pa siya maging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong universe. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Avengers: Infinity War. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Alexander, Jason Abaw, Joab Nohas, Joe Place, Lorena Demagco, at Rex Tomarong. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Pagkatapos sakupin ang isang barkong puno ng mga Asgardian, tinakat ni Thanos si Thor at sinabing papatayin niya ito kung hindi ibibigay ng kapatid nitong si Loki ang Tesseract. Sa kagustuhang iligtas si Thor, napilitan si Loki na ibigay ang cube sa kanyang kaaway. Biglang sumulpot si Hulk at agad na inatake si Thanos. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nila, pero sa huli, natalo si Hulk at nawalan ng malay. Si Thor naman ay ikinulong ni Ebony Maw. Sa mga sandaling iyon, kahit malubha na ang sugat niya, nagawa pa ni Heimdall na buksan ang isang portal gamit ang kanyang kapangyarihan para maipadala si Hulk sa Earth at balaan ang mga tao na paparating si Thanos. Matapos nito, pinaslang si Heimdall. Nakuha ni Thanos ang Infinity Stone na nasa loob ng Tesseract. Pagkakabit niya nito sa kanyang gauntlet, nagtungo siya sa Earth para kolektahin ang dalawa pang bato na naroon. Sa isang tangkang pigilan siya, inatake siya gamit ang isang patalim, pero hindi ito naging sapat. You should choose your words more carefully. You will never be a god. Samantala, nakalaya si Thor, pero maliban sa pagkawala ng kanyang planeta, nawala rin ang lahat ng mahal niya sa buhay, kaya't kailangan niyang harapin ang sakit at lungkot na iniwan nito. Habang nangyayari ito, sa New York, biglang lumitaw si Hulk sa sanctum ni Doctor Strange. Sa pagkakataong ito, bumalik na siya sa anyong Bruce Banner at ibinunyag na paparating na si Thanos. Agad na kumilos si Doctor Strange at pinuntahan si Tony Stark para humingi ng tulong. We need your help. And who's we? Hey, Tony. Bruce. Dinala niya ito sa kanyang mansion. Pagdating nila sa mansion, ipinaliwanag ni Wong kung paano nilikha ang Infinity Gems at ibinunyag na bawat isa sa mga ito ay kumokontrol ng mahalagang aspeto ng pag-iral, space, reality, power, mind, soul, at time. Sa ngayon, hawak na ni Thanos ang space at power gems. Kapag nakumpleto niya ang 6 na bato, siya na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong universe. Habang nag-iisip sila Tony ng plano para mapigilan si Thanos, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa labas ng mansion kaya lumabas siya para silipin ito. Doon, nakita ng mga superhero ang isang spaceship na palapit sa lungsod. Biglang lumitaw sina Ebony Maw at Cull Obsidian para nakawin ang Time Stone. Nang lumapit si Cull Obsidian, hindi na nagdalawang isip si Tony Stark na harapin siya. Agad niyang pinaga niya ang kanyang armor at binato ang halimaw palayo. Dahil hindi makapag-transform si Bruce bilang Hulk, nagdesisyon si Doctor Strange na buksan ang isang portal para ilayo siya mula sa labanan. Tony, you okay? Hammer. Habang binubugbog si Iron Man ni Cull Obsidian, dumating si Peter Parker para tumulong at binato ng sasakyan ang alien. Sa di kalayuan, nakikipaglaban si Doctor Strange kay Ebony Maw at ginamit ang kapangyarihan ng Time Stone sa kanyang kalamangan, pero sa huli ay nahuli siya ng kalaban. Habang nawalan ng malay ang mangkukulam, nagawa naman ng kanyang mahiwagang kapa na iligtas siya at dalhin palayo ang kanyang katawan. Napansin ni Tony na nasa panganib si Strange kaya inutusan niya si Spider-Man na tulungan ito. Gamit ang kanyang sapot, pinigilan ni Peter na madala si Strange, pero habang hawak-hawak niya ang poste, nabunot ito mula sa lupa kaya pati siya ay nahila at nadukat din. Nang muntik nang patayin si Iron Man ni Cull Obsidian, biglang lumitaw si Wong at binuksan ang isang portal na nagpadala sa halimaw sa North Pole.
Agad namang lumipad si Tony patungo sa spaceship ng kalaban at pinadala ang isang high-tech na suit para iligtas si Peter na nasa labas ng barko. You gotta let go, I'm gonna catch you. But you said save the wizard! Too high up, you're running out of air. I can't breathe. Pagkasadyap sa binata, pumasok si Iron Man sa loob ng sasakyan, hindi niya alam na hindi bumalik sa Earth si Peter, na kusang nagpa siya na sumama sa misyon upang tulungan ang kanyang mentor. Ngayon na nanganganib na ang lahat ng kanilang kaibigan sa buong universo, napilitan si Bruce na tawagan si Steve Rogers para humingi ng tulong. Sa mga sandaling iyon, natanggap ng Guardians of the Galaxy ang isang distress call at agad silang lumipad patungo sa signal na nagmumula sa barkong Asgardian. Pagdating nila sa pinangyarihan ng atake, natagpuan nila ang katawan ni Thor at laking gulat nila nang madiskubre nilang buhay pa siya. How the hell is this dude still alive? He is not a dude. He's anxious. Angry. Wake him up. Wake. Who the hell are you guys? Pagpakilala niya, isiniwalat ni Thor na si Thanos ang may kagagawan ng pagkawasak ng kanyang barko. Nang marinig ito, nag-aalala si Gamora dahil alam niyang ang kanyang malupit na ama ay naghahanap ng 6 na Infinity Gems. Kapag nagtagumpay ito, magiging mas malupit pa si Thanos at kaya niyang burahin ang kalahati ng buhay sa universo gamit lang ang isang pitik ng daliri. Naniniwala si Thor na ang susunod na target ng kontrabida ay isang lugar na tinatawag na Nowhere upang makuha ang Reality Stone. Ang Nowhere ay ulo ng isang celestial na pugot na ngayon ay lumulutang sa kalawakan. Pero bago sila tumuloy sa huling destinasyon, kailangan munang dumaan ni Thor sa Nidavellir upang makagawa ng isang bagong sandata na sapat ang lakas para patumbahin si Thanos, dahil nasira na ang Mjolnir na gawa ni Hela, ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagdesisyon sina Rocket at Groot na sumama sa paglalakbay habang ang natitirang miyembro ng grupo ay pupunta sa Nowhere. Samantala, sa Earth, tahimik na namumuhay sina Wanda at Vision sa Scotland. Isang araw, naramdaman ni Vision na may gustong ipahiwatig sa kanya ang Mind Stone, pero hindi niya maunawaan kung ano iyon. Habang naglalakad ang magkasintahan sa kalsada, biglang sumulpot sina Corvus Glaive at ang kanyang asawa at agad nilang inatake si Vision, may balak silang kunin ang Mind Stone mula sa kanya. Nang makita ni Wanda na nasa panganib ang kanyang mahal na si Vision, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang mga kalaban at bigyan ng oras si Vision para makabawi. Pero hindi nagtagal, natagpuan sila ng iba pang tauhan ni Thanos. Napilitang harapin ni Wanda si Proxima Midnight habang si Vision naman ay nakipaglaban kay Corvus Glaive. Matapos talunin ni Wanda ang kanyang kalaban, agad siyang tumakbo upang tulungan si Vision na makatakas. Subalit, bago sila makalayo, napaligiran sila muli ng magkaibigang alien. Sa mga sandaling halos wala na silang pag-asa, bigla namang dumating sina Captain America, Falcon, at Black Widow upang iligtas sila. Matapos ang matinding labanan, nasugatan ng husto si Corvus Glaive at napilitang umatras ang dalawang kalaban ng mapagtanto nilang dehado na sila. Matapos mailigtas sina Wanda at Vision, nagpa siya ang trio na bumalik ng Estados Unidos dahil alam nilang kailangang muling magsama-sama ang mga Avengers upang harapin si Thanos. Samantala, kahit pinalaki siya ni Thanos, matindi pa rin ang galit ni Gamora sa kanyang ama. Noong bata pa siya, nilusob ni Thanos ang kanilang planeta at pinatay ang kalahati ng populasyon. Sa hindi malamang dahilan, pinili niyang buhayin si Gamora at palakihin bilang sariling anak, ngunit hindi kailanman napatawad ni Gamora ang ginawa ng Titan. Sa isang seryosong usapan nila ni Star-Lord, Peter Quill, isiniwalat ni Gamora na may hawak siyang impormasyon na desperado si Thanos na makuha. Kapag nakuha ito ng kanyang ama, maaaring mapahamak ang buong universo. Kaya nakiusap si Gamora kay Peter na patayin siya kung sakaling mahuli siya ni Thanos. Bagamat labag sa loob ni Star-Lord ang ideya,
naunawaan niya ang bigat ng pinagdadaanan ni Gamora kaya't nangako siyang gagawin ang nararapat para sa kaligtasan ng lahat. Pagdating nila sa Nowhere, nakita nilang naroon na si Thanos, kaya nagtago sila habang pinipilit ng Titan na makuha ang lokasyon ng Reality Stone mula sa isang negosyante. Nang makita ni Drax ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa at anak, hindi niya napigil ang maghiganti at nagtangkang umatake. Agad namang ginamit ni Mantis ang kanyang kapangyarihan upang patulugin si Drax, ngunit nang bumagsak ito, narinig ni Thanos ang ingay at napagtantong may mga sumusunod sa kanya. Upang protektahan ang kanyang mga kaibigan, inatake ni Gamora ang kanyang ama at nagtagumpay na saksakin ito sa puso. Habang umiiyak siya, napagtanto niyang isa lang pala itong ilusyon. Ginamit na pala ni Thanos ang Reality Stone upang likhain ang alternatibong realidad, nakuha na pala niya ang bato at sinira na ang buong lugar bago pa sila dumating. Agad niyang banihag si Gamora, at ang mga kasama niya ay parang tinadtad sa harap niya. Lumapit si Peter upang subukang iligtas ang kanyang kasintahan, pero pinilit ni Gamora na tuparin niya ang kanyang pangako. Sa kabila ng matinding sakit, pinindot ni Star-Lord ang gatilyo ng kanyang baril, ngunit sa halip na bala, bulalang ang lumabas. Sa sandaling iyon, bigla na lamang naglaho si Thanos kasama si Gamora. Bumalik sa normal ang katawan ni Drax at Mantis matapos mawala ang ilusyon. Sa hideout ng Avengers, dumating ang grupo at sinalubong sila ni Rhodey. Laking tuwa ni Natasha nang muling makita si Bruce Banner. Kaagad silang nagtipon upang pag-usapan kung paano nila mapipigilan si Thanos sa pagkolekta ng lahat ng Infinity Stones. Dito inamin ni Vision na ang tanging paraan upang mapigilan si Thanos na makuha ang Mind Stone ay ang tuluyang sirain ito, kahit pa nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Hindi pumayag si Wanda dahil hindi niya kayang mawala ang lalaking pinakamamahal niya. Pero sinabi ni Bruce na may posibilidad na maalis ang bato mula kay Vision nang hindi siya namamatay, ngunit kakailanganin nito ng isang teknolohiyang sobrang advanced upang maisakatuparan. Upang masiguro ang ligtas na pagtanggal ng Mind Stone mula kay Vision, nagpasya si Steve Rogers na dalhin ang kanilang grupo sa Wakanda, ang lugar kung saan naninirahan si Bucky, ang Winter Soldier, sa mga nakalipas na taon. Samantala, matapos mahuli si Doctor Strange, pinilit ni Ebony Maw na pilitin itong isuko ang Time Stone. Ngunit dahil sa spell na inilagay sa kanyang kwintas, hindi ito basta-basta makukuha. Habang naghahanap ng paraan para mailigtas si Strange, nadiskubre ni Tony ang kapa nito at natuklasang hindi bumaba ng barko si Peter Parker. Sa halip, nagpasya itong manatili sa misyon. Bagamat napagsabihan niya ito, tinanggap ni Iron Man ang tulong ng binatilyo. Nag-isip si Peter ng paraan at iminungkahi ang pagbukas ng butas sa spaceship upang masipsip palabas si Ebony Maw. Matagumpay nilang naisakatuparan ang plano, tinangay palabas si Maw, at muntik nang madala si Doctor Strange, ngunit agad siyang nasadyap ni Spider-Man gamit ang kanyang web habang isinasara ni Tony ang butas. Ngunit isa pang problema ang kinaharap nila, ang barko ay naka-autopilot at walang bumabalik sa Earth. Habang iniisip ang susunod na hakbang, nagpasya si Tony na ipagpatuloy ang paglalakbay papunta kay Thanos. Naisip niyang mas mainam na harapin ito bago pa man makarating sa Earth at ilagay sa panganib ang bilyon-bilyong buhay. Samantala, habang bihag sa barko ni Thanos, nadiskubre ni Gamora na nakulong din doon ang kapatid niyang si Nebula. Matagal na palang nagtangkang pasukin ni Nebula ang barko upang patayin si Thanos, ngunit nabigo at nahuli. Bilang parusa, sinira at pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Nang makita ang kalagayan ng kapatid, nakiusap si Gamora na palayain ito. Tumanggi si Thanos, at sinabi lamang niya itong gagawin kung ibubunyag ni Gamora kung nasaan ang Soul Stone. Dahil sa paghihirap na naririnig mula sa kapatid, napilitan si Gamora na sabihin ang totoo, ang bato ay nasa Vormir. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sina Thor, Rocket, at Groot sa Nidavellir. Doon nila nakilala si Eitri, isang higanteng panday na kahawig ng isang Diyos. Agad silang inatake, ngunit nakilala ni Thor ang panday at sinabing nawasak na ang Asgard. Ibinunyag ni Eitri na nang dumating si Thanos, pinilit siyang lumikha ng Infinity Gauntlet upang maglaman ng mga bato. Akala niya, may iligtas niya ang kanyang mga kasama kung susunod siya. Ngunit matapos niyang gawin ang kahilingan ni Thanos, pinatay ng Titan ang lahat ng kasama niya at pinutol ang kanyang mga kamay upang hindi na ito makagawa ng anumang sandata. Nangako si Thor na kung makakalikha si Eitri ng makapangyarihang armas, tiyak nilang matatalo si Thanos. Kaya't sinimulan nila ang paggawa ng Stormbreaker, ang pinakamakapangyarihang sandata ng Asgard, na may kakayahang lumikha ng Bifrost. Habang papunta sa Vormir si Thanos kasama si Gamora, nakahanap naman ng paraan si Nebula para makatakas.
Tumawag siya ng saklolo at naghintay sa mga Guardians of the Galaxy. Samantala, dumating sina Iron Man, Doctor Strange, at Spider-Man sa Titan, ang planeta ni Thanos. Nagkaaberya sa paglapag ng kanilang barko, ngunit nailigtas sila ni Strange. Right? Let me just say, if aliens... Not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? I'm trying to say that something is coming. Hindi nila agad nakilala ang Guardians, kaya't nagtangka si Drax na umatake, tinulungan ni Mantis at Star-Lord. Stay down, clown. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Tell me where the girl is, or I swear to you, I'm gonna French fry this little Who's Gamora? I'll do you one better. Yeah, you don't want to tell me where she is? That's fine. I'll kill all three of you and I'll beat it out of Thanos myself. Do it. You shoot my guy and I'll blast him. Let's go. Do it, Quill. What, Thanos? What master do you serve? Master do I serve? What am I supposed to say, Jesus? You're from Earth. I'm not from Earth, I'm from Missouri. Yeah, that's on Earth. We're not with Thanos. With Thanos? Wait, who are you? We're the Avengers, man. Thor told us about. You know Thor. Yeah. Sa gitna ng sagupaan, napagtanto ng dalawang grupo na iisa ang layunin nila, ang talunin si Thanos. Habang sila'y nagtutulungan, bumalik si I-3 at kinuha ang halma ng Stormbreaker, isang sandatang mas malakas pa kaysa sa Mjolnir, at kayang magbukas ng portal gamit ang Bifrost. Samantala, ginamit ni Doctor Strange ang kanyang kapangyarihan upang tingnan ang hinaharap. Nakita niya ang mahigit 14 na milyon na posibleng kinabukasan, ngunit iisa lamang sa mga ito ang may tagumpay laban kay Thanos. Sa wakas, dumating sina Thanos at Gamora sa Vormir. Sinalubong sila ng Red Skull, ang tagapagbantay ng Soul Stone. Ipinaliwanag nito na ang bato ay may malaking kapalit, ang kailangan ng sinumang nais magmay-ari nito ay isakripisyo ang taong pinakamamahal nila. Natawa si Gamora dahil akala niya, imposibleng makuha ito ng kanyang ama. Naniniwala siyang si Thanos ay walang kakayahang magmahal ng kahit sino. Ngunit nagkamali siya, nang makita niya ang luha sa mga mata ng Titan, napagtanto niyang siya pala ang magiging sakripisyo. Sinubukan ni Gamora na kitilin ang sarili, pero bigla na lang naglaho ang kanyang daga. Sa gitna ng kanyang pagluha, hinayla siya ni Thanos sa mga braso at inihagis mula sa bangin. Sa paraang ito, nabayaran ni Thanos ang kinakailangang halaga at natanggap niya ang Soul Stone bilang gantimpala. Pagdating sa Wakanda, sinalubong ng mga Avengers si Haring T'Challa, na nagsabing may malaki siyang hukbo na kayang pigilan ang kahit anong kalaban. Dinala agad si Vision sa laboratorio ni Shuri, at inanalisa ng dalaga ang estruktura ng batong nakabaon sa kanyang noo para malaman ang pinakamaligtas na paraan para tanggalin ito. Kahit gaano ka-advance ang teknolohiya nila, sinabi ni Shuri na delikado ang prosesong ito at kakailanganin ng oras bago tuluyang matanggal ang bato kay Vision. Habang isinasagawa ang procedure, nakatanggap ng alerto si Okoy mula sa security system, may bagay na pumasok sa atmosphere. Ilang sandali lang, bumagsak ang wreckage ng barko sa dome. Salamat sa force field na bumabalot sa Wakanda, walang napinsala sa loob ng bansa, pero apektado ang buong kagubatan sa paligid. Habang si Vision ay sumasailalim sa procedure, lumabas ang mga Avengers para lumaban at bumili ng oras para kay Shuri. Kapag nakuha na ang bato, si Wanda ang kailangang sumiron nito para siguraduhing hindi ito makuha ni Thanos. Matapos tipunin ang buong hukbo, pinangunahan ni T'Challa ang Dora Milaje at ang mga sundalo ni Mbaku sa gilid ng dome. Dahil hindi matawagan si Hulk, binigyan si Bruce ng teknolohikal na armor para makalaban na parang si Hulk pa rin siya. Bago magsimula ang digmaan, sinubukan ni T'Challa na kumbansihin ang mga kalaban na umatras. Pero ngayon na wala na si Corvus Glaive, mas determinado si Proxima Midnight na makuha ang bato, ayaw niyang masayang ang pagkamatay ng asawa niya. Dahil dito, inutusan niya ang mga halimaw ng Black Order na sumugod sa battlefield. Pinagsama-sama nila ang kanilang puwersa para lusubin ang dome. Napansin ni T'Challa na may mga halimaw nang nakakalusot, kaya nagdesisyon siyang buksan ang maliit na bahagi ng barrier upang hindi sila makapasok sa likuran at makarating kay Vision. Wakanda forever!
gun, brother. You might want to pick up the pace. You see the teeth on those things? Samantala, halos mamatay na si Thor habang tinutulungan si Eitri sa paggawa ng bagong sandata. Nawalan na siya ng lakas at bumagsak pero nasadyap siya ni Rocket. Malubha ang kanyang kondisyon at kailangan niyang mabawi ang kapangyarihan niya para makabawi. Pero hindi mahanap ni Eitri ang cable para matapos ang Stormbreaker, kaya ginamit ni Groot ang isa sa mga kamay niya para hawakan ang solder, at pinutol ang parte ng katawan niya para gawing cable. Agad na nabuo ang koneksyon ni Thor sa Stormbreaker at nabawi niya ang kapangyarihan niya. Gamit ang Bifrost, isang interdimensional portal na nag-uugnay sa lahat ng realms, nag-teleport si Thor pabalik ng Earth. Eksaktong sa gitna ng labanan sa Wakanda siya dumating, kasama sina Rocket at Groot. Pagkakita kay Thor, nakahinga ng maluwag ang mga Avengers. Sa wakas, may Diyos na silang kakampi sa digmaan. Bring me Thanos! Pagkatapos kunin ang Soul Stone, bumalik si Thanos sa kanyang planeta at doon niya nakatagpo si Doctor Strange. Habang nakikipagnegosasyon ang wizard sa kontrabidang si Thanos, nagtatago naman sina Spider-Man, Iron Man, at ang Guardians of the Galaxy, hinihintay ang tamang oras para umatake. Nang makita ang wasak na planeta, tinanong ni Strange kung anong nangyari. Ikinwento ni Thanos na dati, napakaganda ng Titan. Pero katulad ng karamihan sa mga planeta, kinulang ito sa resources para pakainin ang lahat ng nakatira roon. Nang muntik nang malipol ang kanilang lahi, nag-alok siya ng solusyon, ang random na paglipol sa 50% ng populasyon. Walang pinipili, walang kinikilingan, puro patas at pantay. Noong araw na yon, tinawag na baliw si Thanos, pero ang kanyang hula ay tuluyang nangyari, naglaho sa miserableng paraan ang kanyang lahi. Ngayon, nais niyang dalhin ang planong ito sa iba pang mga planeta. At kapag nakumpleto na niya ang 6 na bato, kaya niyang pawiin ang kalahati ng populasyon sa isang iglap lang, gamit ang isang pitik ng daliri. Para kay Thanos, ito ang pinakamaawain at makatarungang paraan para bawasan ang populasyon, at masigurong mabubuhay ang natitirang 50%. Matapos matuklasan ni Doctor Strange ang tunay na plano ng kalaban, naghanda na siya para sa labanan. Si Iron Man naman, inihagis ang buong gusali kay Thanos, pero sa halip na mapinsala, lalo lang itong nagpainit ng ulo ng kontrabida. Kahit na sabay-sabay siyang inaatake ng maraming kalaban, hindi nagpapatalo si Thanos. Sa kabila ng dami nila, hindi siya natitinag dahil sa kanyang pambihirang lakas. Biglang dumating si Nebula at inatake ang kanyang ama gamit ang isang barko. Bagamat mabilis siyang natalo, nagawa niyang bumili ng sapat na oras para ma-corner ng kanyang mga kakampi si Thanos. Si Mantis ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para paralisahin ang isipan ng kalaban, habang sina Spider-Man at Iron Man ay nagtulong-tulong para subukang alisin ang gauntlet. Habang nasa isipan ni Thanos si Mantis, nadiskubre niyang labis ang pagdurusa nito sa isinakripisyo niyang anak. Nang mabatid ni Peter Quill na patay na si Gamora, hindi niya napigil ang umatake, dahilan para mawalan ng kontrol si Mantis sa isipan ni Thanos. Halos nakuha na ni Spider-Man ang gauntlet nang biglang matauhan si Thanos at bawiin ang artifact. Muling nagkaisa ang mga bayani para subukang pigilan siya, pero ginamit ni Thanos ang kapangyarihan ng gauntlet para sirain ang buwan ng kanyang planeta, at inihagis ang mga piraso nito upang durugan ang kanyang mga kalaban. Samantala, sa Earth, may bagong hukbo ng mga kalaban na sumugod sa ilalim ng lupa papunta sa barrier ng Wakanda. Sa puntong ito, si Wanda, na nasa laboratorio pa kasama ang kanyang asawa, ay nagdesisyong sumali sa labanan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang mga higanteng disc. Nang mapansin ni Proxima Midnight na nasa labanan na ang Scarlet Witch, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang asawa. Muli na namang umatake si Corvus Glaive. Pagkatapos talunin ang isa sa mga miyembro ng Dora Milaje, tinarget niya si Shuri. Pero agad na dumipensa si Vision para protektahan ang dalaga. Nang makita ni Falcon na nasa panganib si Vision, agad niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan. Paalis na sana si Wanda para tumulong nang bigla siyang tamaan sa ulo. Dumating si Proxima Midnight at tinangkang patayin siya, pero agad siyang napalibutan ni Okoye at Black Widow.
dumb. Out of the hall. Jump now! Hulk? See ya! I thought you were a formidable machine. Ilang minuto lang, dumating si Captain America para tumulong at inutusan si Vision na tumakas habang siya ang haharap kay Corvus Glaive. Ngunit sobrang sugatan na si Vision at halos hindi na makalakad, kaya pinilit niyang gamitin ang natitira niyang lakas para saksakin ang kalaban. Nagtapos din si Proxima Midnight sa parehong kapalaran ng kanyang asawa nang ihagis siya ni Wanda sa isa sa mga disk at tuluyang nawasak ang kanyang katawan. Dahil hawak pa rin ni Thanos ang Infinity Stone, si Doctor Strange na lang ang may kakayahang lumaban sa kanya. Ginamit niya ang Time Stone para lumikha ng napakaraming bersyon ng kanyang sarili. Habang inakala ni Thanos na nagtagumpay na siyang ikulong ang kanyang kalaban, si Strange naman ang nauwi sa pagkakahuli. Doon niya napagtanto na walang laman ang kwintas na suot ni Doctor Strange, walang Time Stone. Nang makumpirma ni Iron Man na natalo si Strange, agad siyang umatake gamit ang mga kakayahan ng kanyang high-tech na armor. Sa unang pagkakataon, isang Avenger ang nagpatulo ng dugo kay Thanos. Pero hindi sapat iyon para pigilan ang Mad Titan. Winarak ni Thanos ang armor ni Tony, at sinaksak siya gamit ang armas mula mismo sa kanyang suit. Halos wakasan na ni Thanos ang buhay ni Tony nang biglang nag-alok ng kasunduan si Strange. Alam kasi niyang magiging mahalaga si Tony sa muling pagbabalik ng balanse sa universo sa hinaharap. Kaya nakiusap si Strange na iligtas si Tony kapalit ng Time Stone. Pagkatanggap ng ikalimang bato, biglang umatake si Star-Lord, pero mabilis na nag-teleport si Thanos patungong Earth para kunin ang huling bato na magkokomplito ng kanyang gauntlet. Pagdating niya sa Wakanda, si Bruce Banner ang unang sumugod, pero naduraj agad ang kanyang armor at naibaon pa ito sa bato. Isa-isang lumaban ang mga bayani, pero kahit sama-sama na sila, isa-isang nabigo ang lahat. Walang sino man ang kayang tumapat kay Thanos. Sa harap ng walang kapantay na puwersa, napagtanto ni Vision na wala na talagang ibang paraan. Kaya nakiusap siya kay Wanda na siya'y wasakin na habang nasa kanya pa ang Mind Stone. Bagamat wasak ang puso, ginawa ito ni Wanda, gamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang bato habang pinipigilan si Thanos na makalapit. Hindi lang si Vision ang nasawi, kahit ang Mind Stone ay nawala. Ngunit ginamit ni Thanos ang Time Stone para ibalik ang oras. Muling nabuhay si Vision sa harapan nila, at mabilis na kinuha ng halimaw ang Mind Stone mula sa kanyang noo. Biglang dumating si Thor at isinaksak ang kanyang Stormbreaker sa dibdib ni Thanos. Halos mapatay na siya, pero hindi pa huli ang lahat. Sa kabila ng matinding pinsala, ginamit ni Thanos ang gauntlet para baguhin ang realidad. Isang pagtitik lang ng daliri, at biglang nawala siya. Isa-isa ring naglaho sa hangin ang mga bayani. Nagsimulang mag-disintegrate si Bucky at kalahati ng mga mandirigma ng Wakanda, kasama si T'Challa. Kasunod nito sina Groot, Wanda, at Falcon. Sa Planet Titan, sina Mantis, Drax, at Peter Quill ay naging alabok din. Habang naglalaho si Strange, sinabi niya kay Tony na wala na talagang ibang paraan para manalo. Nakita ni Iron Man ang kanyang apprentice na si Spider-Man, unti-unting nawawala habang humihingi ng tawad. Sa huli, tanging sina Tony Stark at Nebula na lang ang natira sa Titan, at kailangan nilang makahanap ng paraan para makabalik sa Earth. Samantala, natagpuan ng mga natitirang Avenger ang bangkay ni Vision, at napagtanto nilang ang lahat ng pagkawala ay gawa ni Thanos. Nagtagumpay siya sa kanyang layunin, ang puksay ng kalahati ng lahat ng buhay sa buong universo. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Ay comment lang sa baba, at kung nagustuhan mo ang recap, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.